Naramdaman mo na ba na may kahanga-hangang mangyayari sa iyong buhay noong nakaraan? Marahil ay maramdaman mo ang kamay ng Diyos na kumikilos, na naglalapit sa iyo sa isang bagong panahon ng kasaganaan, ngunit wala kang makitang hayag. Kung nangyari na ito sa iyo, ang dyablo ang huminto sa pagpapakita ng iyong mga pagpapala. Maaaring hindi mo alam ang mga palatandaan na nagpapatunay sa mga pagpapala ng Diyos, na nagpapawala sa iyo ng mga ito, bago pa man sila lumitaw. Dinadala sa iyo ng Diyos ang video na ito ngayon upang ipakita sa iyo ang siyam na hindi pangkaraniwang mga palatandaan na nagpapatunay na ang kanyang mga pagpapala ay darating. Kaya pakiusap, bigyang pansin at siguraduhing manood ka hanggang dulo. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito at i-on ang notification bell. Ang mga pagpapala ng Diyos ay katibayan ng kanyang biyaya at pagmamahal para sa mga taong masigasig na naghahanap sa kanya. Ang pangako ng mga pagpapalang ito ay isang katiyakan na laging nasa puso ng Diyos ang pinakamabuting interes mo. Dahil dito, siya ay patuloy na gumagawa upang matiyak na ang kanyang kabutihan ay makikita sa iyong buhay. Maaari itong maging lubhang nakapanghihina ng loob kapag patuloy kang nagdarasal nang hindi nakikita ang mga resulta, kaya naman nagpapadala siya ng mga senyales ng kung ano ang kanyang ginagawa sa likod ng mga eksena. Kung matutukoy mo ang mga palatandaan na nagpapatunay sa mga pagpapala ng Diyos sa iyong buhay, magiging mas madaling magtiyaga. Kaya, ano nga ba ang hitsura ng mga hindi pangkaraniwang palatandang ito? Numero 1, paglalahad ng mga mapanghamong sitwasyon. Napakabihirang makakita ng isang tao na ang buhay ay walang kahirapan. Kahit na bilang isang Kristiyano, makakaranas ka ng ilang hindi kasiyasyang sitwasyon paminsan-minsan. Tulad ng paniniwala ng mga tao na ang mga paghihirap ay nagmumula sa kaaway, maaari rin itong maging tanda mula sa Diyos na nagpapatunay sa paglalahad ng kanyang mga pagpapala sa iyong buhay. Ang mga ito ay maaaring mga saradong pinto sa iyong trabaho, negosyo, relasyon, at iba pang mga lugar. Minsan, ito ay nagpapakita bilang pagsalungat ng mga taong itinuturing mong mahal. Maaari pa nga itong maging isang negatibong pagbabago sa iyong puso, tulad ng nangyari sa iyong trabaho. Ito ay maaaring maging lubhang nakakabigo. Isipin na pumasok sa iyong opisina isang umaga at tumanggap ng isang sako na sulat mula sa iyong employer. Ano ang unang papasok sa isip mo? Ano man ang iyong pakiusap, tumanggi ang iyong tagapag-empleyo na kunin ka pabalik. Saan ka pupunta dito? And to make it worse, baka yun lang ang source of income mo. Napakaraming mga katanungan ang magsisimulang tumakbo sa iyong isipan. Maaari mo ring sisihin ang Diyos kung bakit hinayaan mong mangyari sa iyo ang gayong pangit na sitwasyon, ngunit ginawa niya iyon ng may dahilan. Marahil ay mayroon siyang mas mahusay na nakalaan para sa iyo, at ang tanging paraan upang makuha ang iyong atensyon ay alisin ang trabahong iyon. Ang parehong naangkop sa iyong mga relasyon at pagkakaibigan. Alam mo, sinasabi ng Biblia na ang puso ng tao ay lubhang masama. Kaya naman ang isang tao ay maaaring makipagkasundo sa iyo ngayon at bukas ay galit sa iyo ng walang dahilan. Gayunpaman, nagiging ibang kwento kapag paulit-ulit itong nangyari. Kapag nangyari ito, kailangan mong humiwalay sa gayong tao. Kung hindi mo gagawin, kung gayon ang Diyos mismo ang gagawa nito. Kapag lumitaw ang lahat ng mga paghihirap na ito, kailangan mong huminto sandali at bumaling sa Diyos. Huwag magmadaling mag-conclude na hindi ka na niya mahal. Sa halip na magreklamo, tingnan ito bilang panahon ng pagsasanay upang patatagin ang iyong pananampalataya sa Kanya. Alam mo na mas madaling magkaroon ng pananampalataya sa Diyos kapag ang mga bagay ay maayos sa iyo kaysa sa mahirap na mga oras. Bagamat ang mga hindi kasiyasyang sitwasyong ito ay nagdudulot ng sakit, ang mga ito ay umaayon sa banal na plano ng Diyos. Ipagpalagay na kaya mong lampasan ang mga pagsubok na ito nang hindi nawawalan ng pananampalataya sa Diyos. Ipinapakita nito na magagawa mong yakapin ang mga pagpapala na mayroon siya para sa iyo. Tandaan, ang Roma 8:18 ay nagsasabi, itinuring ko na ang ating kasalukuyang pagdurusa ay hindi katumbas ng halaga na ikumpara sa kaluwalhatyang mahahayag sa atin.
Panghawakan ang mga salitang ito at magtiwala sa Diyos na ipakita ang kanyang mga pagpapala. Bilang 2, isang kahilingan para sa sakripisyo mula sa Diyos. Ang pagsasakripisyo ay pagsuko ng isang bagay na pinahahalagahan mo, isang bagay na mahalaga sa iyo. Maaaring ito ay dahil gusto mong mapasaya ang ibang tao o dahil gusto mong makamit ang isang bagay na mas mahusay. Halimbawa, kapag hiniling mo sa iyong anak na huminto sa panonood ng kanyang paboritong palabas sa TV para makapag-aral siya, maaaring makita niya ito bilang isang uri ng parusa, ngunit sa huli, ma-appreciate ka niya kapag nakakuha siya ng magagandang marka sa pagsusulit. Sa paaralan. Sa parehong paraan, kapag hiniling ng Diyos na isakripisyo mo ang isang bagay, maaaring mahirap ito, ngunit malaki ang gantimpala. Ito ay isa pang palatandaan na ang mga pagpapala ng Diyos ay darating. Ang pamumuhay ng isang buhay na may sakripisyo ay kinakailangan para sa bawat mananampalataya. Sa kasamaang palad, ang isang malaking bilang ng mga mananampalataya ay tumakas mula dito. Kapag tinawag ka ng Diyos para magsakripisyo, hindi ka lang niya sinusubukan, inihahanda ka rin niya para sa isang panahon ng mga pagpapala. Sinasabi ng Kawikaan 11:25, ang taong bukas palad ay uunlad, ang sinumang nagpapaginhawa sa iba ay magpapaginhawa. Huwag isipin na gusto niyang isuko mo ang iyong mga ari-arian, pangarap o relasyon dahil gusto niyang maging miserable ka. Siyempre, hinding-hindi iyon gagawin ng Diyos. Sa halip, siya ay gumagawa ng puwang para sa isang bagay na mas mahusay. Sinasabi niya, hayaan mong alisin ko ang balakid na ito sa iyong landas upang ikaw ay sumulong sa kapunuan ng aking mga pagpapala. Ngunit ito ay hindi isang pagsusumamo, ito ay isang kahilingan. At sa sandaling tumanggi ka, hindi ka niya pipilitin. Kaya nga ang sakripisyo ay nangangailangan ng pagpapakumbaba, pagsunod, at kahandaang magbigay. Tingnan mo si Abraham, halimbawa. Nang hilingin sa kanya ng Diyos na isakripisyo ang kanyang kaisa-isang anak na si Isaac, sinunod niya nang hindi nagtatanong. Kahit na ang pag-isip ng kawalan ng anak ay hindi siya napigilan. Nang makita ng Diyos ang antas ng pagsunod at pagpapasakop ni Abraham, sinabi niya sa kanya, pagpapalain kita at pararamihin ang iyong mga inapo na gaya ng mga bituin sa langit at gaya ng buhangin sa dalampasigan. Mga kaaway. Ang pahayag na ito ng walang hanggang mga pagpapala ay resulta ng pagsunod ni Abraham. Ang ideyang ito ng sakripisyo ay hindi limitado sa pisikal na pag-aari tulad ng kayamanan. Kapag hiniling sa iyo ng Diyos na ialay ang iyong katawan bilang isang buhay na sakripisyo, hindi ito nangangahulugan na saktan ang iyong sarili. Hindi niya ibig sabihin na dapat mong ialay ang iyong sarili bilang isang handog na sinusunog. Nais niyang ialay mo ang iyong buong sarili, katawan, isip at kaluluwa sa Kanya. Nangangahulugan ito na hindi ka susuko sa mga pagnanasa ng laman. Sa halip, isusumite mo ang iyong mga hangarin, ambisyon, at mga plano para sa paglilingkod sa kaharian ng Diyos. May panahon ba na humingi ang Diyos ng isang uri ng sakripisyo mula sa iyo? Kung sinunod mo, ano ang kinalabasan? Bukod sa lahat ng ito, ano ang iba pang mga palatandaan na nagpapatunay na ang mga pagpapala ng Diyos ay darating sa iyo? Patuloy na manood. Pangatlo, isang paglipat mula sa iyong comfort zone. Lahat ay nagmamahal at naghahanap ng kaginhawahan, ngunit isipin na umalis sa iyong comfort zone para sa isang lugar na hindi ka sigurado. Iyan ba ay isang panganib na handa mong gawin? Well, sa kasong ito, kakailanganin mo. Maaaring labag sa iyong kagustuhan, ngunit ito ay kalooban ng Diyos. Siyempre, walang nag-enjoy sa una, ngunit ang discomfort ng pag-alis sa iyong comfort zone ay senyales din na malapit na ang iyong mga blessings. Kapag lumabas ka sa iyong comfort zone, binuksan mo ang iyong sarili sa mga bagong karanasan at pagkakataon. Nagsisimula kang makita ang mundo mula sa ibang pananaw, na ginagawang mas madaling makilala ang potensyal na nasa unahan. At ang kawili-wiling bagay ay ang Diyos ay kasama mo sa bawat hakbang ng paraan. Hindi ka lang niya tinatawag na umalis sa iyong comfort zone at pumunta sa isang lupaing walang pinanggalingan, binibigyan ka rin niya ng lahat ng kailangan mo para sakupin ang iyong bagong teritoryo.
Ito ang paraan ng Diyos sa paghahanda sa iyo para sa mas malaking pagpapala at mas malaking epekto sa mundo. Ngayon, para sa ilang mga tao, ang kanilang comfort zone ay ang kanilang mga relasyon. Para sa iba, maaaring ito ang kanilang kasalukuyang kapaligiran, tulad ng para kay Abraham. Inilipat siya ng Diyos mula sa bahay ng kanyang ama, kung saan siya nanirahan sa buong buhay niya, sa isang lugar na malamang na hindi niya pinangarap na manatili. Pero guess what? Ang mga biyayang ibinuhos sa kanya ng Diyos ay higit pa sa nauna. Minamahal, ang iyong kaso ay maaaring hindi katulad ng kay Abraham. Marahil ay sinusubukan ng Diyos na ilipat ka mula sa iyong pinapangarap na trabaho tungo sa pagiging isang tagapagtaguyod para sa minorya sa iyong komunidad. Ngunit patuloy kang lumalaban dahil ikaw ay higit sa antas na iyon na may napakagandang sweldong trabaho. Tulad ni Pedro, marahil ay gusto niyang umalis ka sa iyong trabaho at pumunta sa buong panahong ministeryo, ngunit patuloy mong sinasabi, hindi iyon ang aking tungkulin. Kung ang iyong pagtawag ay hindi mula sa Diyos, kung gayon kanino ito mula? Dinadala tayo nito sa susunod na tanda. Bilang 4, banal na koneksyon. Ang mga banal na koneksyon ay tulad ng mga bloke ng gusali na dapat mong tipunin upang isulong ka sa mga pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. May mga sandali na makakatagpo ka ng isang tao na sa kalaunan ay gumaganap ng mahalagang papel sa iyong pag-unlad. Kapag sinimulan mong maranasan ito, ito ay isa pang palatandaan na ang mga pagpapala ng Diyos ay darating. Kadalasan, napagkakamalan ng mga tao na ang mga banal na koneksyon na ito ay nagkataon lamang. Ang isang destiny helper ay maaaring magmukhang isang ordinaryong kaibigan, ngunit hindi mo ba naisip na ito ay masyadong magandang upang maging totoo? Alam ng Diyos kung ano ang kailangan mo at kung kailan mo ito kailangan, kaya nagpapatuloy siya at ginagawa itong magagamit. Ang pagkuha na bilang isang pagkakataon ay isang pagkakamali. May iba't ibang plano ang Diyos para sa lahat ng kanyang mga anak. Tinutulungan niya silang makamit ito sa pamamagitan ng pagkonekta sa lahat sa kanilang katulong sa tadhana. Para sa iyo, maaaring ito ay isang matagal ng kaibigan, tagapagturo, tagapag-empleyo, o kahit isang estranghero. Hindi mahalaga kung sino man ito, dinadala niya ang iyong katulong sa iyong kapalaran sa oras na kailangan mo siya, at handa siyang tuparin ang banal na atas na iniutos sa kanya ng Diyos na gampanan. Kapag napapansin mo ang mga banal na koneksyong ito, malalaman mo na iniayon ng Diyos ang iyong buhay sa kanyang kalooban. Gumagana siya upang dalhin ang mga tamang tao at mapagkukunan sa iyong buhay upang tulungan ka sa iyong paglalakbay. Para siyang gumagawa ng isang pangkat ng mga tao, bawat isa ay may kani-kanilang mga regalo at kakayahan. Tutulungan ka ng mga taong ito na maabot ang iyong buong potensyal. Ang pinakamagandang bahagi ay ang mga banal na koneksyong ito ay kadalasang humahantong sa mga hindi inaasahang pagpapala. Gumagawa sila ng paraan para sa mga bagay na hindi mo akalain o hihilingin. Para silang mga sorpresa mula sa Diyos upang ipaalala sa iyo na Siya ay laging kasama mo at nagtatrabaho sa iyong buhay. Nakatagpo ka na ba ng taong napaka-perpekto para maging isang pagkakataon? Well, iyon ay isang banal na koneksyon. Numero 5, buksan ang mga pinto. Ang mga bukas na pinto ay parang isang lihim na code mula sa Diyos. Malinaw nilang ipinapakita na nagdadala siya ng mga bagong pagkakataon at posibilidad sa iyong buhay. Sinasabi ng Apokalipsis 3:8, alam ko ang iyong mga gawa. Tignan mo, naglagay ako ng isang bukas na pinto sa harap mo na walang sinumang makapagsasara. Alam kong kakaunti ang iyong lakas, ngunit tinupad mo ang aking salita, at hindi itinanggi ang aking pangalan. Ang banal na kasulatang ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pakikinig sa tinig ng Diyos at pagsunod sa kanyang mga utos. Ito ay isa sa mga pamantayan para sa mga bukas na pinto. Ang mga bukas na pinto na ito ay may iba't ibang anyo. Maaaring may mga bagong alok na trabaho o pagkakataon na palawakin ang iyong negosyo. Maaari pa nga itong maging isang pagkakataon na lumipat sa isang bagong lungsod na may mas mahusay na mga pagkakataong kumikita. Kapag napansin mo ang mga bukas na pintong ito,
tandaan na hindi sila basta-basta na mga pangyayari. Bahagi sila ng plano ng Diyos, isang plano na partikular na iniayon sa iyo at sa iyong natatanging mga regalo at hilig. Ang mga pagpapala ng Diyos ay maaari ding makita sa pamamagitan ng supernatural na paglalaan sa oras ng pangangailangan. Ang pagsaksi sa isang mahimalang paglalaan ng pinansyal, emosyonal, o espiritual na mapagkukunan ay isang palatandaan na ang Diyos ay kumikilos sa iyong buhay. Magtiwala na siya ay isang tapat na tagapagkaloob na tumutugon sa lahat ng iyong mga pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan at kaluwalhatian. Kapag nagsimula kang makatanggap ng mga pabor mula sa mga taong walang merito, ito rin ay tanda na ang mga pagpapala ng Diyos ay dumarating. Maaaring gumawa ng paraan ang mga tao upang tulungan ka, ang ilan ay maaaring mag-bypass ng mga protokol para sa iyong kapakanan. Maaaring magbukas ang mga pinto ng walang pagsisikap, at ang mga pagkakataon ay maaaring lumitaw ng hindi inaasahan. Ang mga ito ay hindi dahil mahal ka ng mga tao o ikaw ang pinakamahusay sa iyong trabaho. Kilalanin ang mga sandaling ito bilang pabor ng Diyos na humahantong sa iyo patungo sa kanyang mga pagpapala. Habang sinisimulan mong kilalanin ang mga bukas na pintong ito, makikita mong inaakay ka nila sa isang bagong direksyon. Parang inaanyayahan ka ng Diyos na humakbang sa isang bagong kabanata ng iyong buhay na puno ng mga pagpapala at pagkakataon na hindi mo akalaing posible. At ang maganda sa mga bukas na pinto ay humahantong sila sa mas bukas na mga pinto. Parang ang Diyos ay naglalatag ng landas para sa iyo, isang landas na nagtutulak sa iyo ng diretsyo sa kanyang kalooban. Mayroong ilang mga pagkakataon sa Biblia kung saan ipinakita niya ang kanyang katapatan sa kanyang mga tao. Naaalala pa ba noong pinangunahan niya ang mga Israelita palabas ng Ehipto, kahit na tila imposible? Nang tumanggi si Faraon na palayain sila, inisip nila na ito na ang katapusan nila. Ngunit tumanggi ang Diyos na maupo at panoorin si Faraon sa kanyang paraan. Kahit na ang kanilang paglalakbay ay mas matagal kaysa sa inaasahan, ang Diyos ay kasama nila sa bawat hakbang. Patuloy siyang nagbubukas ng mga bagong pinto sa tuwing sila ay nasa isang dead end. Ang lahat ng mga pangyayaring ito ay humantong sa kanila sa lupang pangako ng mga pagpapala. Minamahal, gaano kadalas mong nakikita ang mga bukas na pintuan sa iyong buhay? Yayakapin mo ba sila, o hahayaan mo silang dumaan sa iyo? Ang mga bukas na pinto ay tanda na ang mga pagpapala ng Diyos ay darating. Kailangan mong yakapin sila upang makibahagi sa mga pagpapala ng Diyos para sa iyo. Naniniwala ka ba na mayroon pang mga palatandaan na nagpapatunay na ang mga pagpapala ng Diyos ay darating? Patuloy na manood. Numero ng 6, isang nagniningas na pagnanais na paunlarin ang iyong sarili. Kapag nakaramdam ka ng nag-aalab na pagnanais na paunlarin ang iyong sarili, ito ay isang senyales na tinatawag ka ng Diyos upang palagiin at palakihin ang iyong sarili, upang humakbang sa mga bagong lugar ng kaalaman at karunungan. Ang pagnanais na ito para sa pagpapaunlad ng sarili ay maaaring magpakita sa maraming paraan. Maaaring maakit mo ang iyong sarili sa pagbabasa ng mga libro tungkol sa espiritual na paglago, o maaaring bigla kang magkaroon ng hilig sa pag-aaral ng bagong kasanayan upang matulungan ka sa iyong trabaho. Ano man ito ay isang senyales na inihahanda ka ng Diyos para sa mga pagpapala sa hinaharap. Ito ay tulad ng isang signpost na nagtuturo sa iyo patungo sa mga pagpapala ng Diyos. Ito ay isang banal na paanyaya na lumago sa kaalaman, karunungan, at espiritual na kapanahunan. Sa ganitong paraan, magiging sapat ka upang mahawakan ang mga pagpapalang darating sa iyo. Marahil hindi mo alam na ang Diyos ay maaaring maging interesado sa bawat bahagi ng iyong buhay, kabilang ang iyong pag-unlad ng kaisipan at pagkuha ng kaalaman. Siya ang may akda ng lahat ng karunungan, anuman ang sukat, kaya huwag labanan ang nag-aalab na pagnanais na matuto ng bago. Isipin ito tulad ng paghahanda para sa isang karera, hindi ka nalang magigising isang araw at magpasya na tumakbo ng marathon. Nagsasanay ka sa loob ng ilang linggo o buwan, pinalalakas ang iyong lakas at kakayahang magtiis, at hanggang sa malaman mo sa loob mo na handa ka na, hindi ka magsisimula sa marathon. Sa parehong paraan, kapag mayroon kang pagnanais na paunlarin ang iyong sarili, ito ay isang tanda mula sa Diyos.
He's saying, humanda ka, I have got some blessings coming your way, but first, I need you to be ready for them. Kaya kapag nagsimula kang maranasan ang matinding pagnanais na matuto ng bago, yakapin ito. Hindi mo malalaman kung iyon ang magiging turning point ng iyong buhay hanggang sa magsimula ka. Ito ay humahantong sa amin sa susunod na palatandaan. Numero 7, pagpapanumbalik ng nawalang kaluwalhatian. Ang pagpapanumbalik ng mga nawalang kaluwalhatian ay isa pang palatandaan na ang mga pagpapala ng Diyos ay darating. Ipinapaalala nito sa atin na kayang tubusin ng Diyos kahit ang pinakamadilim na sandali ng ating nakaraan. Parang sinasabi ng Diyos, kung ano ang ibig sabihin ng kalaban para sa kasamaan, ako ay magiging maganda. Ibabalik ko sa iyo ang lahat ng nawala sa iyo at higit pa. Iyan mismo ang ibig sabihin ng Diyos nang sabihin niya sa Joel 2:25, babayaran kita sa mga taon na kinain ng mga balang, ang malaking balang at ang batang balang, ang iba pang mga balang at ang pulutong ng mga balang, ang aking malaking hukbo na aking ipinadala sa inyo. Minamahal, hindi iyon mga salita lamang, ang mga ito ay mga pangako ng Diyos sa iyo na kanyang tutuparin. Ang pagpapanumbalik na ito ng mga nawalang kaluwalhatian ay maaaring magpakita sa maraming iba't ibang paraan. Maaaring ito ay ang paggaling ng isang nasirang relasyon o ang pagbawi ng nawalang pananalapi. Maaaring ito ay pagpapanumbalik ng iyong kalusugan, tulad ng nangyari kay Job. Sa kabila ng lahat ng nawala kay Job, ibinalik ng Diyos ang lahat at pinagpala siya ng higit pa kaysa dati. Habang sinisimulan mong makitang ibinalik ng Diyos ang mga nawawalang kaluwalhatiang ito sa iyong buhay, ito ay isang paalala ng kanyang pagmamahal at biyaya. Gayunpaman, ito ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang ibinabalik sa iyo ng Diyos, tungkol din ito sa kung paano kanya hinuhubog sa proseso. Hinuhubog kanya sa taong nilikha kanya. Binibigyan ka rin niya ng tamang pag-isip upang mahawakan ang mga biyayang hatid niya sa iyo. Kapag naranasan mo ang pagpapanumbalik ng mga nawalang kaluwalhatian, ito ay isang senyales na inaalis ka ng Diyos sa panahon ng kalungkutan. Ito ay tulad ng pagpasok sa isang bagong panahon ng iyong buhay, isang panahon na puno ng kabutihan, katapatan, at biyaya ng Diyos. Huwag kailanman pagdudahan ng Diyos, minamahal. Maniwala ka sa Kanya. Gagawin niya ang iyong mga pagsubok sa mga tagumpay at ang iyong mga pagkalugi ay magiging mga tagumpay. Numero 8, isang napakalaking pakiramdam ng kapayapaan, kagalakan, at ginhawa. Kapag nagsimula kang makaranas ng hindi maipaliwanag na kagalakan, kapayapaan, at ginhawa sa gitna ng kaguluhan, alamin na ito ay isang senyales na may darating na magandang bagay sa iyo. Kailangan ng biyaya ng Diyos para makaharap ka sa mga mapanghamong sitwasyon at manatiling masaya. Para kang kumakain ng sirang pagkain na may ngiti sa labi. Posible ba ito? Well, ito ay isa pang palatandaan na ang mga pagpapala ng Diyos ay darating. Isipin mo ito tulad ng kalmado bago ang bagyo. Sa natural na mundo, kapag may paparating na bagyo, kung saan-saan ay nagiging tahimik, at hindi mo namalayan, biglang naging mahangin at maingay kasabay ng pagbuhos ng ulan. Iyon ay dahil ang kalmado, bago ang bagyo ay ang perpektong setting para sa hangin at ulan upang palabasin ang kanilang kapangyarihan. Sa parehong paraan, kapag naramdaman mo ang kagalakan, kapayapaan, at kaaliwan na ito, inihahanda ka ng Diyos para sa mga biyayang darating. Pinapatahimik niya ang iyong espiritu, tinitiyak sa iyo ang kanyang pagmamahal at katapatan. Ginagawa niya ito upang kapag dumating ang mga pagpapala, matatanggap mo ito ng may tamang pag-isip. Habang nararanasan mo ang lahat ng ito, nagsisimula kang magkaroon ng pagbabago sa pananaw. Natuklasan mong natuto kang mag-focus ng higit sa Diyos kaysa sa kabuluhan. Binubuo nito ang iyong pananampalataya sa Kanya at nagiging mas matatag ka. Isa ito sa mga diskarte ng Diyos para ihanda ka sa mga darating na pagpapala. Kaya kapag ganito ang nararamdaman mo, huwag mong isipin na malakas ka. Kung wala ang biyaya ng Diyos, ang iyong buhay ay hindi mananatiling pareho pagkatapos ng mga mapaghamong panahon. Yakapin ang kapayapaan at ginhawang ito sa gitna ng kaguluhan, at pasalamatan ang Diyos para sa Kanyang gawain sa iyong buhay.
Numero 9, banal na pagkumpirma. Ang kumpirmasyon ay kapag may nangyari upang ipakita sa iyo na totoo ang iniisip o pinaniniwalaan mo. Katulad nito, sa Diyos, ang mga banal na kumpirmasyon ay mga senyales o mensahe mula sa Diyos na nagpapatunay na ikaw ay nasa tamang landas. Sa kasong ito, ang mga senyales na ito ay nagpapatunay na ang mga pagpapala ng Diyos ay darating sa iyo. Ang mga kumpirmasyong ito ay maaaring magpakita sa maraming iba't ibang paraan. Ang tanong, paano pinagtitibay ng Diyos ang kanyang salita o pangako sa kanyang mga anak? Ito ay maaaring sa pamamagitan ng mga panaginip, mga pangitain, mga propetikong pahayag, o kahit na sa pamamagitan ng mga nasagot na panalangin. Sinasabi ng Job 33:14 na tandang bawas 15, sapagkat ang Diyos ay nagsasalita, ngayon ay isang paraan, ngayon ay iba na, bagamat walang nakakaalam nito. Sa panaginip, sa isang pangitain sa gabi, kapag ang mahimbing na pagkakatulog ay nahuhulog sa mga tao, habang sila ay natutulog sa kanilang mga higaan. Maraming tauhan sa Biblia ang nagkaroon ng mga panaginip at mga pangitain na nagpapatunay sa mga pagpapala ng Diyos sa kanilang buhay. Mayroon kang katulad ni Maria, ang ina ni Jesus, Zacarias, at maging si Jose. Ang isa pang paraan ng pagpapatibay ng Diyos sa kanyang salita o pakikitungo sa kanyang mga anak ay sa pamamagitan ng pagpapadala ng propeta sa iyo. Alam mo na ang mga propeta ay parang tagapagsalita ng Diyos, tama ba? Madalas na nagsasalita ang Diyos sa kanyang mga anak sa pamamagitan ng mga propeta para kumpirmahin ang kanyang mga salita. Halimbawa, tingnan kung paano niya ginamit si Propeta Eliseo upang kumpirmahin ang pagtatapos ng taggutom sa Samaria. Maaari mong isipin na hinulaan ito ng propeta, ngunit hindi, binibigkas lamang niya ang sinabi ng Diyos. Tingnan natin ang sinabi niya, pakinggan ang salita ng Panginoon. Ito ang sabi ng Panginoon, ang isang dagat ng pinakamainam na harina ay magiging para sa isang siklo, at 2 sako ng sebada sa isang siklo sa pintuang bayan ng Samaria. Iyon ay isang propetikong palatandaan na ipinadala ng Diyos sa kanyang mga anak upang kumpirmahin na ang Samaria ay malapit ng makaranas ng isang malaking pagpapala. Sa kasamaang palad, lahat ng nag-alinlangan sa propeta ay hindi kailanman nabuhay para makibahagi o tamasahin ang mga pagpapala. Mga kapatid, nag-alinlangan na ba kayo sa salita ng Diyos dahil sa napakaraming bulaang propeta? Binibigyan mo ba ng halaga at ikinategorya ang lahat ng propeta bilang peke, kahit na nagpadala ang Diyos ng isa sa iyo? Ano ang kinalabasan? Ang isa pang anyo ng banal na kumpirmasyon ay ang mga pagdalaw ng anghel. Nangako ang Diyos na pagpapalain si Abraham at ang kanyang asawang si Sara ng isang anak at pinanghawakan nila ang pangakong ito. Gayunpaman, lumipas ang ilang taon at walang anak na darating. At isang araw, hindi nila namamalayan na tinanggap nila ang mga anghel sa kanilang tahanan. Ginamit ng Diyos ang pagkakataong ito upang kumpirmahin na si Sarah ay maglilihi sa parehong oras sa susunod na taon at nangyari ito tulad ng sinabi ng Diyos. Pinagtibay din ng Diyos ang kanyang mga pagpapala sa buhay ni Maria sa pamamagitan ng pagdalaw ng anghel. Sa wakas, dumarating din ang mga banal na kumpirmasyon sa pamamagitan ng mga nasagot na panalangin. Ito ang bahaging gustong marinig ng lahat. Ang pagsagot sa iyong mga panalangin ay isa sa mga paraan na ipinapakita sa iyo ng Diyos na ang kanyang mga pagpapala ay dumarating. Kapag sinagot ng Diyos ang iyong mga panalangin, sinabi niya, narinig kita, at tinutupad ko ang iyong hiniling. Gayunpaman, ang mga sagot na ito ay maaaring hindi dumating sa paraang inaasahan mo. Gayunpaman, palaging magiging para sa iyong ikabubuti ang mga ito. Mga minamahal, ang pag-alam sa mga nangyayari sa paligid mo ang susi sa pagkilala sa mga palatandaan na nagpapatunay sa mga pagpapala ng Diyos. Ang Diyos ay nagsasalita sa iba't ibang paraan, at kung ikaw ay nakatuon sa isang direksyon, maaari kang makaligtaan. Ang katotohanan na ang mga palatandaan na nakikita mo ay hindi ang iyong inaasahan, ay hindi nangangahulugan na ito ay hindi nagsasalita ng Diyos. Kaya ano ang inaasahan mong gawin? Hanapin siya sa pamamagitan ng panalangin. Kapag nalilito ka at nangangailangan ng direksyon at paglilinaw, dumulog sa Kanya sa panalangin.
Sinasabi ng Biblia na dapat kang tumawag sa Kanya at sasagutin Kanya. Ipapakita rin niya sa iyo ang mga dakila at makapangyarihang bagay na hindi mo naisip. Patuloy kang lalakad sa kalituhan kung hindi ka tatawag sa Kanya. Mahal na mananampalataya, habang hinihintay mo ang mga pagpapala ng Diyos, matuto kang maging matyaga at manindigan sa pananampalataya. Kung paanong ang magsasaka ay naghahasik ng kanyang mga binhi at matyagang naghihintay para sa mga ito na tumubo at mamunga, dapat kang matutong magtiwala sa Diyos habang nasa iyong panahon ng paghihintay. Tandaan na ang mga paraan ng Diyos ay iba kaysa sa iyo at alam niya kung ano ang pinakamabuti para sa iyo. Kung ang mga pagpapala ay makikita pa, kung gayon hindi pa oras. Ngunit makatitiyak kang matutupad ang kanyang mga pangako. Ang mga salita ng Diyos ay hindi lumalabas at bumalik sa Kanya nang walang kabuluhan, dapat nilang maisakatuparan ang layunin na Kanyang isinugo sa kanila. Kaya, galak sa Panginoon at panoorin Siya na nagbibigay sa iyo ng mga hinahangad ng iyong puso. Panghawakan ang Kanyang mga pangako sa iyo sa Kanyang salita, at ipahayag ang mga ito araw-araw ng may pananampalataya. Tandaan, naglilingkod ka sa isang Diyos na hindi nagkukulang. Habang ginagawa mo ito, darating ang iyong mga pagpapala, kailangan mo lang kumapit ng kaunti pa. Manalangin tayo. Mahal na mapagbiyayang Panginoon, ang lumikha ng sansinukob, sinasamba kita. Ikaw ang tagapagbigay at tagapagtaguyod ng aking buhay. Kulang ako sa mga salita upang pahalagahan ang iyong kabutihan sa aking buhay. Salamat sa iyong makapangyarihang kamay ng proteksyon na laging nagpapalaya sa akin sa kasamaan. Salamat sa banal na probisyon sa buhay ko at ng mga mahal ko sa buhay. Salamat sa magandang pagkakataong ito para matuto mula sa iyo ngayon. Itinataas ko ang iyong pangalan sa lahat ng iba pang pangalan. Maawaing Diyos, hinihiling ko ang iyong awa sa aking buhay para sa bawat kasalanang nagawa ko. Mangyaring hayaang ang iyong awa ay liliman ang bawat paghatol sa aking buhay. Ito ay sa iyong awa na hindi ako natupok dahil ang iyong habag ay hindi nagkukulang. Salamat, mahabaging Diyos, sa pagpapatawad mo sa akin. Laging matuwid na Ama sa langit, narito ako ngayon upang ibigay ang aking buhay sa iyo. Kinikilala ko na ang bawat mabuti at perpektong regalo ay nagmumula sa iyo. Salamat sa maraming biyayang ipinagkaloob mo sa akin noong mga nakaraang panahon. Hindi ako kailanman nagkaroon ng anumang dahilan para magkulang, at nakikita ko iyon bilang patunay ng iyong gawa sa aking buhay. Salamat sa mga pagpapalang nakikita kong dumarating, ako ay nagpapasalamat magpakailanman. Salamat sa lahat ng mga bukas na pinto na inilagay mo sa aking harapan. Sa kabila ng aking mga limitasyon, tinatamasa ko ang inyong banal na probisyon. Sa tuwing tumitingin ang mga tao sa akin, nakikita nila ang iyong mga pagpapala sa paligid ko. Kinikilala ko na kung minsan ay pinanghihinaan ako ng loob kapag hindi sinasagot ang aking mga panalangin, ngunit nagtitiwala ako na alam mo kung ano ang pinakamabuti para sa akin. Tulungan akong makilala ang maliliit na pagpapala na maaaring hindi napapansin at magpasalamat sa lahat ng ito. Nagdarasal ako para sa pag-unawa at karunungan upang makilala kung ikaw ay nasa trabaho sa aking buhay. Bigyan mo ako ng diwa ng pananampalataya at pasensya na malaman na ikaw ay isang tapat na Diyos na hindi nagkukulang sa pagtupad sa kanyang mga pangako. Palagi mong binibigyan ako ng paraan na hindi ko mawari, at alam kong hindi magiging eksepsyon ang pagkakataong ito. Ang iyong salita ay nagpapaalala sa akin na ikaw ay isang Diyos ng kasaganaan at pagnanais na pagpalain ang iyong mga anak ng mabubuting regalo. Inaangkin ko ang pangakong iyon sa buong buhay ko ngayon, at alam kong tapat ka sa pagtupad sa lahat ng iyong ipinangako. Tulungan akong maging mabuting tagapangasiwa ng mga mapagkukunang ipinagkatiwala mo sa akin. Bigyan mo ako ng karunungan na gamitin ang mga ito sa paraang nagpaparangal at lumuluwalhati sa iyo. Bigyan mo ako ng mapagbigay na puso at itanim sa akin ang kahandaang magbigay kapag ako ay nasa posisyon. Higit sa lahat, Panginoon, itinataas ko ang aking mga kamay bilang papuri at pasasalamat sa lahat ng iyong ginawa para sa akin. Alam ko na ikaw ay isang Diyos na nalulugod sa pagpapala sa kanyang mga anak.
Naway dumaloy ang iyong mga pagpapala sa aking buhay. Naway ako ay maging isang buhay na patotoo ng iyong biyaya at awa, na nagniningning ng iyong liwanag para makita ng lahat. Lumalakad ako sa pananampalataya at pagsunod, nagtitiwala sa iyong walang pagkukulang pag-ibig. Salamat, Panginoon, sa pagdinig at pagsagot sa aking mga panalangin. Amen. Kung naapektuhan ng video na ito ang iyong buhay, mangyaring pindutin ang like button, mag-iwan ng komento, mag-subscribe, at magbahagi.